Minsan, tayo ay sinusubok na huwag ipakita ang ating mga kahinaan dahil paglalalangan lang tayo ng mga kaaway. Sa halip ay hanapin natin ang ating kalakasan upang manatiling nirerespeto. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang nagkasundo na wakasan ang digmaan at mamuhay ng magkakasama. Naglatag ng mga batayan at panuntunan na kailangang sundin ng lahat. Ngunit ang katotohanang magkaiba talaga sila ng mga ideolohiyang ipinaglalaban ay hindi maiiwasang magkabanggaan palagi ng mga prinsipyo. Pinagtatalunan hanggang sa pinakamaliliit na mga bagay at walang kabuluhang dahilan. Maipakita lamang na sila dapat ang namamayagpag na siyang masusunod. Ang kwento ng mga bangayan at sindakan ng mga sundalong North at South Korea, komunista laban sa demokrasya. Ang pagputol sa puno na muntikan ng maging mitsa ng panibagong digmaang nuklear. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa pagtatapos ng Korean War o yung nakilala din natin bilang Forgotten War noong taong 1953 ay walang formal na kasunduang nilagdaan ang magkabilang panig. Basta pumayag lamang sila na itigil ang labanan. Nagdulot ito ng pagkakahati ng Korea sa dalawang teritoryo kung saan ang 38 parallel ang nagsilbing mga hangganan nila. Ang teritoryong nasa norte ay napunta sa komunistang Korea na suportado ng mga bansang Unyong Sobyet, ng China at ng iba pang komunismong bansa. Samantalang ang nasa ibaba naman ng 38 parallel ay napunta naman sa demokrasyang Korea na suportado naman ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Bagamat wala ng digmaan ay nanatili pa rin napakataas ng tensyon sa bahaging iyon ng Korean Peninsula at ang pagkakantsawan o pangbabarako ng magkabilang panig ay normal na sa eksena sa mga lansangan. Ang border ng dalawang Korean na ito ay tinatawag din nilang Demilitarized Zone o DMZ na nabuo ayon na rin sa mga napagkasundoang kondisyon ng magkabilang panig para matapos ang digmaan. Sa loob ng DMZ ay meron namang isang maliit na neutral na kampo na tinatawag nilang Joint Security Area o JSA kung saan ang mga miyembro nila ay pinagsama-samang mga sundalong North at South Korea at ilang US Army na pinahihintulutang makasali. Ang pangunahing trabaho ng JSA ay mamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan ng magkalabang panig, mga laga sa seguridad at i-monitor ang mga batas na ipinatutupad sa loob ng DMZ. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay di pa rin may pagkakailang di nakakayanang kontrolin ng isang maliit na unit ang lahat ng mga sundalong nasa loob ng DMZ, lalo pat sila ay magkakalaban. Nanatiling may tensyon sa araw-araw at nagpapatuloy ang gantihan ng magkabilang panig sa pang-iinsulto sa bawat isa dahil nga sa magkalabang ideolohiya ang kanilang pinapaniwalaan. Sobrang stricto din ng rules of engagement na ipinapatupad ng United Nations sa mga kaalyado ng South kung saan ang mga sundalo nila na nasa loob ng DMZ ay pinapayagan lamang na magpaputok ng kanilang mga baril kapag sila ay direktang tinitira ng mga kalaban o kapag ang mga buhay nila ay nasa panganib o kaya naman ay kapag kailangan magligtas ng buhay ng iba na nasa panganib din. Sa madaling salita, tiwalaan na lang ang magkakabadi at patigasan ng loob kapag nagkakainsultuhan ng mga salita laban sa mga kaaway. Ika-18 ng Agosto taong 1976 nang muling pumutok ang pinakamataas na tensyon simula nung matapos ang digmaan. Isang US captain at lieutenant kasama ang ilang mga sibilyan ng South Korea ang tumawid sa tulay sa hangganan ng dalawang teritoryo. Ito ay tinatawag din nilang Bridge of No Return para naman isagawa ang isang kakaibang misyon sa utos ng United Nations. Ang kanilang objective ay putulin ang mga sanga ng isang malaking puno na nahaharangan naman ang view sa observation post sa itaas ng burol na siyang nagmamatsyag sa mga kilos ng mga nasa loob ng DMZ. Kailangan nilang pulayin o bawasan ang mga sanga ng punong ito dahil pwede siyang maging blind spot at pwestuhan ng mga snipers ng mga taga North Korea sakaling maging agresibo na naman ang mga ito. Ang kapitan at lieutenant ng US Army kasama ang 15 sibilyan ay armado lamang ng mga palakol na ipapamputol sa mga sanga. Pagkalipas ng 20 minuto nang masimulan ng operasyon, isang lieutenant naman ng North Korea na mas nakilala din sa bansag na Bulldog
dahil sa kalupitan nito at napaka-agresibo ang lumapit sa mga namumutol ng sanga. Daglian niyang sinaway ang mga namumutol sa dahilang ang punong iyon ay itinanim mismo ng kanilang leader na si Kim Il-sung, ang founder at diktador ng North Korea. Tumanggap sila ng napakaraming pangiinsulto at pagbabanta mula sa Lieutenant Bulldog na ito. Pero ang kapitan ay kailangan tiisin ang lahat ng pangiinsultong iyon alang-alang sa rules of engagement na kailangang masunod. Ngunit hindi rin naman sila pwedeng magpakita ng kahinaan dahil siguradong pagsasamantalahan sila ng mga kaaway. Kaya't ang pagbabanta at pangiinsulto ay hindi niya pinansin at sa halip ay iniutos sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagputol sa mga sanga. Ang hindi pagpansin kay Lieutenant Bulldog ng North Korea ay hindi katanggap-tanggap sa kanya dahil bumalik sa kanila ang lahat ng mga insultong binitawan niya sa mga taga-South. Dahil sa kanyang pagkagalit ay nag-utos siya ng runner para humingi ng reinforcement habang patuloy niyang pinapanood ang pagpuputol ng mga taga-South. Maya-maya pa, isang truck nga ng mga taga-North ang nagdatingan sa lugar na armado ng mga batuta at palakol. At kaagad nilang pinalibutan ang mga namumutol ng sanga ng puno. Lalo pang tumaas ang tensyon ng dalawang grupo at nang muling magsalita sa ikalawang pagkakataon si Lieutenant Bulldog ay nagwika siya ng, "Ang mga sanga ng punong ito na inyong pinuputol ay wala na ring silbi, gaya din na mangyayari sa inyo kapag kayo ay namatay na." Pero tinitigan lang siya ng kapitan habang patuloy na nagtitimpi dahil ito ay galit na rin sa kanyang kalooban, ngunit nagtitiis para lang hindi lumala ng tuluyan ang sitwasyon. Pagkatapos tingnan si Lieutenant Bulldog ay muli niyang iniutos na ipagpatuloy ang pagpuputol ng mga sanga. Hindi siya natatakot sa pagkakataong ito, na lalo namang nagpainsulto kay Lieutenant Bulldog ng mga North. Dahil dito, si Lieutenant Bulldog ay napangiti na lang sa sobrang galit. Hinubad niya ng banayad ang kanyang suot na relos pagkatapos ay maingat na binalutan ito ng panyo bago itinago sa bulsa upang hindi masira. At ang sumunod niyang pangyayari ay isang malakas na sigaw ng pag-atake ang kanyang iniutos. Dahil nakatalikod ang kapitan ay hindi na siya nakapaghanda pa sa dami ng mga kalaban. Outnumbered ang mga sibilyan ng South laban sa mga sundalo ng North, kaya't wala na silang nagawa pa kundi magsitakbuhan dahil walang kalaban-laban ang mga sibilyan. Samantalang ang kapitan at ang lieutenant ng US Army ang siyang naipit sa labanan. Mabilis nakarating sa kampo ng UN ang balitang iyon at sa pag-resback nga ng tropa nila ay nadatnan nila ang kapitan at ang lieutenant na kapwa wala ng buhay malapit sa punong pinulay. At wala na sa lugar ang tropa ni Lieutenant Bulldog. Sobrang ikinagalit iyon ng pinagsamang puwersa ng US at South Korea at ang gusto nila ay salakayin kaagad ang kinaroroonan ng mga salarin upang makaganti. Pero sa pag-uusap na ginanap na kasama ang presidente ng Amerika ay napayuhan siya na baka lamang lalong mauwi sa muling digmaan ang gagawin nilang pambobomba at pagganti. Samantalang ang ibang kinatawan naman ay ipinayo na putulin na lang ng tuluyan ang nasabing puno, pero hindi sang-ayon ng iba na basta-basta ganun na lang ang kanilang aksyon na gagawin. Dahil nga namatayan sila ng sundalo at kailangan nilang lumaban dahil lalo lang silang bobulihin ng mga taga North Korea. Kaya't sa pagtatapos ng pagpupulong na yun ay napagpasyahan ng lahat na isagawa ang tinatawag nilang Operation Bunyan, kung saan ang objective ay puputulin ang puno, ngunit kasabay nito ay magpapakita sila ng napakalaking puwersa. Hindi sila ang mauunang makikipagdigma, maliban na lang kung mauunang magpaputok ang mga kalaban. Inactivate nila ang DEFCON 3 sa loob ng DMC, ang pinakamataas na status kung saan handa silang makipagdigmaan anumang oras. Ang mga aircraft carriers, mga artillery at nuclear weapons ay inactive din at ikinalat sa mga hangganan ng Korean Peninsula. Ang Japan na noon ay kaalyado na din ng Amerika ay nasa pinakamataas na alerto din at handang sumaklolo sakaling magkagulo. Nang makita ng mga taga-North ang pagkilos na yun ng UN at ng South, ay kaagad din silang nag-alerto at nagsimulang magpalipad ng mga eroplano. 3 araw pagkatapos ng insidente, nang nakahanda na ang lahat, ay opisyal nang sinimulan ng Operation Bunyan. Higit 100 puwersa ng UN forces ang muling tumawid sa Bridge of No Return upang tuluyan ng putulin ang puno. 64 sa kanila ay miyembro ng elite na unit ng South Korea na pawang mga black belter sa Taekwondo na handang lumaban sa close quarter o hand-to-hand combat.
27 Cobra helicopters din ang umiikot sa lugar na siyang naka-standby lang, habang ang iba pang mga bombers at higit 100 mga fighters ay lumilipad sa sobrang taas na altitude at nagmamasid lamang din sa magaganap. Ang iba sa kanila ay nakalak na sa target, ang Pyongyang na siyang kabisera ng North Korea, at ang instructions ay may pahintulot ang bawat isa na bagsakan ng nuclear bomb ang lugar sakaling pumalag ang mga kalaban. Ang posibilidad ng digmaan ay napakataas sa operasyon na yun kung magpapasya ang Norte na umatake. Ngunit ang hakbang na ginawa lamang nila ay rumisponde lamang malapit sa puno ang 200 sundalo ng North Korea at pumorma ng dadalawang machine gun lamang. At hindi na rin nila kasama si Lieutenant Bulldog na siyang pasimuno ng lahat. Nang makita ng commander sa operasyon na nakahanay na ang mga kalaban, ay iniutos niyang palapitin sa lugar ang mga Cobra helicopters kung saan makikita sila sa mababang lipad at abot ng range ng mga kalaban. At pagkatapos ay sila naman ang kinukutya ng mga taga South Korea na siyang unang umatake. Ininsulto din nila ang mga ito ng sobra-sobra upang magalit ng husto, ngunit pikit mata na lamang iyong tiniis ng mga taga Norte dahil isang putok lang ang pasimulan nila ay alam nilang mapupulbo silang lahat, pati ang bansa nila. Wala na silang nagawa pa kundi pagmasdan ang puwersa ng mga taga South Korea habang sila ay nagsisigawan sa kada merong sangang bumabagsak mula sa pinuputol na puno. Tagumpay ang operasyong iyon at ilang oras lang pagkatapos nun ay kinundena ng kanilang leader mismo, ang diktador na si Kim Il-sung, ang pag-ataking ikinamatay ng 2 opisyal na US Army. Maliban dito ay inaako din nila ang lahat ng karahasang nagaganap sa loob ng DMZ simula nung magtapos ang digmaan noong taong 1953. Nagsalita pa ang mga opisyal ng UN na agresibo lang naman ang mga taga-Norte kapag kinakaya-kaya nila ang mga kalaban, ngunit nakikipagnegosasyon naman kapag nadedehado. Hindi nagtagal ay tuluyan ang pinaghiwalay sa loob ng DMZ ang mga puwersa ng North at South Korea, habang ang mga mahahalagang pasilidad ay ipinangalan naman sa 2 opisyal na nagbuwis ng buhay dahil lang sa puno na sinasabing pag-aari ng diktador. Minsan tayo ay sinusubok na huwag ipakita ang ating kahinaan dahil napaglalalangan tayo lalo ng mga kaaway. Sa halip ay hanapin natin ang ating kalakasan upang manatiling nire-respeto. Ikaw kaibigan, ikaw ba'y isa ring bully sa mga taong kinakaya-kaya mo? Papaano mo sila hinaharap kapag pumapalag na? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!